Kung may magsasabi sa inyo na sa loob lang ng ilang taon, posible nang makagawa ang isang local shipbuilder ng Pilipinas ng isang modernong landing platform dock o LPD na halos kapareho ng in-order natin sa Indonesia, maniniwala ba kayo? Sa unang tingin, parang napakalaking pangarap nito. Pero kapag tiningnan natin ang mga bagong partnership, mga teknolohiyang pumapasok sa bansa, at ang direksyon ng Philippine Defense Industry, mukhang hindi na ito isang imposible. At ang mas nakakagulat, may isang European-designed vessel na pwedeng maging susunod na malaking proyekto ng Philippine Navy, at posible itong may tayo mismo dito sa Pilipinas. Alamin natin kung paano ito mangyayari. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang ng Philippine Navy ang pagdating ng dalawang bagong landing platform dock o LPD na ginagawa ng Indonesian state-owned shipbuilder na PT PAL. Ito ang follow-on ships ng Tarlac-class strategic sealift vessels na matagal nang nagsisilbi sa Philippine Navy. Mas malaki ang mga bagong barkong ito kumpara sa unang batch. May haba itong humigit kumulang 124 na metro at displacement na nasa 7,200 tonelada. Kapag na-deliver ang mga barkong ito sa pagitan ng taong 2026 hanggang 2027, inaasahang mas lalaki ang kakayahan ng Philippine Navy sa amphibious operations, humanitarian missions, at mabilis na paglipat ng tropa at kagamitan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero dito pumapasok ang isang mahalagang tanong. Ano ang susunod pagkatapos nito? Kung gusto talagang palawakin ng Pilipinas ang sealift capability nito, sapat na ba ang umasa lamang sa isang foreign supplier? Maraming defense analysts ang naniniwalang hindi. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa military procurement ay ang strategic diversification. Sa madaling salita, hindi dapat iisa lang ang pinanggagalingan ng mga pangunahing kagamitan ng sandatahang lakas. Kapag iisang supplier lamang ang pinagkukunan ng mga barko, maaaring magkaroon ng problema sa maintenance, spare parts, upgrades, o maging sa future negotiations. Kaya naman posibleng sa mga susunod na procurement ng Philippine Navy ay maghanap ito ng ibang design o ibang shipbuilder na pwedeng magbigay ng katulad o mas mataas pang kakayahan. Isa sa mga lumalabas na pangalan ngayon ay ang VARD 7313. Ang VARD 7313 ay isang multi-purpose logistics vessel na dinisenyo ng Norwegian ship designer na VARD, na bahagi ng Italian shipbuilding giant na Fincantieri. Bagamat hindi ito eksaktong landing platform dock sa tradisyonal na kahulugan, halos lahat ng pangunahing kakayahan na hinahanap ng Philippine Navy ay nasa barkong ito. May haba itong 130 metro. 24 na metro naman ang lapad nito. May design draft itong 5.4 na metro. At mayroon itong malaking flight deck na kayang tumanggap ng 2 medium helicopters ng sabay. Bukod dito, mayroon din itong enclosed hangar na kayang maglaman ng 4 na medium helicopters. Napakalaking advantage nito lalo na sa humanitarian assistance, disaster response, at maritime security operations. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na madalas tamaan ng bagyo at lindol, napakahalaga ng kakayahang mabilis na mag-deploy ng helicopters sa mga apektadong lugar. Isa pa sa pinakamalaking lakas ng barkong ito ay ang napakalawak nitong roll-on roll-off o RORO capability. Mayroon itong mahigit 470 lane meters para sa iba't ibang military vehicles at cargo. Mayroon din itong 2 malalaking cargo hold. Gamit ang 70 toneladang stern ramp at side ramp, mabilis nitong maibababa ang mga sasakyan, kagamitan, at relief goods kahit sa mga lugar na limitado ang port facilities. Kayang magsakay ang barko ng humigit kumulang 300 sundalo bukod pa sa regular crew na 74. Mayroon din itong espasyo para sa 32 trainees. Kung gagamitin sa military operations, napakalaking tulong nito sa mabilisang deployment ng Marines, Army units, engineering teams, o disaster response personnel. Pagdating naman sa performance, hindi rin nagpapahuli ang barkong ito. May maximum speed itong 20 knots. May operational range itong 8,000 nautical miles habang tumatakbo sa 16 na knots. At kaya nitong manatili sa dagat ng 30 araw nang hindi kailangang bumalik agad sa base. Ang propulsion system nito ay gumagamit ng modernong geared diesel engines na may power take-off at power take-in configuration. Mayroon din itong bow thrusters at azimuth propulsion system na nagbibigay ng napakahusay na maneuverability kahit sa masisikip na pantalan. Napakahalaga nito para sa mga operasyon sa maliliit na isla ng Pilipinas.
Ngayon, ito ang pinaka-interesanteng bahagi. Kaya na ba itong gawin ng local shipbuilder ng Pilipinas? Noong inanunsyo ang partnership sa pagitan ng Josefa Slipways at ng Italian shipbuilding giant na Fincantieri, marami ang hindi agad nakapansin kung gaano ito kalaking development. Hindi lang simpleng business agreement ang partnership na ito. Posible itong maging simula ng mas malawak na technology transfer sa local shipbuilding industry. Dahil ang VARD ay bahagi rin ng Fincantieri Group, nagbubukas ito ng posibilidad na ang mga future VARD 7 series vessels ay maaaring i-assemble o itayo mismo sa Pilipinas. Hindi ito nangangahulugang agad-agad ay magiging 100% locally made ang barko. Katulad ng ginagawa ng maraming bansa, maaaring magsimula muna sa local assembly. Unti-unting dadami ang locally manufactured components habang lumalawak ang kakayahan ng ating mga manggagawa at engineers. Ito mismo ang naging modelo ng South Korea, Turkey, at maging ng Indonesia. Sa umpisa, foreign technology ang ginagamit. Pero habang tumatagal, lumalaki ang local content hanggang sa kayanan nilang magdisenyo at gumawa ng sarili nilang barko. Kapag nangyari ito sa Pilipinas, napakaraming benepisyo ang maaaring makuha. Una, mas maraming trabaho ang malilikha para sa Filipino engineers, welders, naval architects, electricians, at iba pang skilled workers. Ikalawa, mababawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported military vessels. Ikatlo, mas magiging mabilis ang maintenance at future upgrades dahil narito mismo sa bansa ang manufacturing capability. At panghuli, mas lalakas ang ating sariling defense industry na isa sa mga pangunahing layunin ng self-reliant defense posture ng Pilipinas. Kung ikukumpara naman sa mga bagong Indonesian-built LPD, hindi naman nalalayo ang kakayahan ng VARD 7313. Pareho silang may malaking cargo capacity. Pareho silang kayang magsakay ng maraming sundalo at sasakyan. Pareho silang may helicopter capability. At pareho rin silang maaaring gamitin sa amphibious operations, humanitarian assistance, disaster response, logistics support, at maging sa pagpapatrolya sa exclusive economic zone. Ngunit dahil modular ang disenyo ng VARD, mas madali itong i-customize depende sa pangangailangan ng Philippine Navy. Maaaring dagdagan ang communication systems. Maaaring palakasin ng self-defense weapons. Pwede ring lagyan ng mas advanced command and control facilities, medical equipment, unmanned system support, o additional mission modules. Sa madaling salita, mas flexible ang platform para sa mga future requirements ng modernisasyon. Sa usapin naman ng armas, hindi naman ito idinisenyo bilang isang heavily armed warship. Sa basic configuration ito, mayroon lamang itong isang 25mm naval gun at 250 caliber machine guns. Ngunit tulad ng ibang military vessels, maaari itong lagyan ng mas mabibigat na armas depende sa magiging kahilingan ng customer. Posibleng idagdag sa hinaharap ang remote weapon stations, close-in weapon systems, electronic warfare equipment, at iba pang self-defense systems kung kinakailangan. Sa kabuuan, habang hinihintay ng Pilipinas ang pagdating ng dalawang bagong Indonesian-built landing platform docks, mahalaga ring pag-isipan kung ano ang magiging susunod na hakbang ng Philippine Navy. Kung tunay na nais ng bansa na magkaroon ng mas malakas, mas independyente, at mas modernong defense industry, hindi sapat ang basta bumili lamang ng mga barko sa ibang bansa. Mas mahalagang magkaroon ng kakayahang gumawa, mag-assemble, at magpanatili ng sarili nating mga barko dito mismo sa Pilipinas. At sa pamamagitan ng partnership ng Josefa Slipways at Fincantieri, maaaring nagsisimula na ang panibagong yugto ng Philippine shipbuilding industry. Marahil ay hindi pa ngayon. Marahil ay hindi rin sa susunod na taon. Pero kung magpapatuloy ang technology transfer, tamang investment, at suporta ng pamahalaan, maaaring dumating ang panahon na ang susunod na malaking military ship ng Philippine Navy ay hindi na manggagaling sa ibang bansa, kundi ipapagawa na mismo sa isang local shipyard ng Pilipinas. At kapag nangyari yon, isa na naman itong malaking hakbang tungo sa isang mas malakas, mas modernong, at mas self-reliant na hukbong dagat ng Pilipinas.